Hebrews 12:1. Sabi dito, let us also lay aside every weight and sin, which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Remove from your life all weights and sins. Magkaiba to. Yung kasalanan, obviously, kung alam mong kasalanan yan, tantanan mo na yan. Wala pang taong nagtagumpay na naglaro sa kasalanan. If you play with sin, you will lose. Walang nanalo dyan. Si Samson naglaro sa kasalanan, ang lakas-lakas niyan, ang galing-galing niyan, laglag. Si Solomon, ang talino, powerful, mayaman, maraming pera, naglaro sa kasalanan, laglag. Walang naglaro sa kasalanan na nanalo. Lahat talo. Kung alam mo yung ginagawa mo kasalanan, tigilan mo. Tigilan mo. Tantanan mo na. Hindi ka mananalo dyan. Nobody who play games with sin wins. Nobody. Kaya if you think mananalo ka dyan, no, you stop. You stop. Ngayong taon na to, tanggalin mo yung kasalanan na yan. Pangalawa, weight, mga pabigat. Ano ang nagpabigat sa'yo nung nakaraang taon? Anong mga bisyo, anong mga habit mo, mga tao na nagpapabigat sa'yo? Alam mo, maraming taong toxic. Hello? Pag hindi yan asawa mo, pamilya mo, anak mo, at toxic yan, pwede mo yang tanggalin. Sabi ni Jesus, kung ang kanang mata mo, o kaliwang mata mo, o kamay mo, ang makakapagdala sa impyerno, putulin mo. Ang ibig sabihin nun, hindi mo literally tatanggalin yung mata mo o kamay mo. Hindi ganon. Ang tinutukoy ni Jesus doon, kung ano yung mga bagay, tao, importante sa'yo, pero dinadala ka sa kasalanan, ano tayo, i-block mo na yan, unfriend mo na yan. Buti nga ngayon, pwede mong i-block, unfriend, no? Hindi masamang mag-block. Kaysa mawala ang iyong kapayapaan. So dito, kasalanan tanggalin, non-negotiable.